if I'm not mistaken, na-encounter ko yung word somewhere in an article yata or a video. Tapos, I got curious kung anong meaning ng Batubalani. So, yung meaning ko ng Batubalani is magnet. Magnet siya. So, Batubalani is a love song. So, if you guys listen to the lyrics, tungkol siya sa pag-ibig ng isang taong hindi kayang mahiwalay sa kanyang mahal. So, lagi siyang naghahanap ng chance na mapalapit sa kanya, and hindi sila mapaghiwalay. So, it revolves around that. And I, as a big fan of mga K-drama, ganun sila, di ba, pag napapanood yung bida, parang grabe naman sila, hindi sila mapaghiwalay. Yung love nila against all odds, sila lang forever. So parang ganun, doon po tumakbo siya. And di ba yung Batubalani, aside from magnet, parang attraction? Yes. Ikaw ba, Anthony, kanino sa showbiz ka nababatubalani? Uy, nababatubalani. Marami. Nababatubalani ako pag nakikita ko si Miss Hart. Sino ba? Si Miss Marian. Yung mga beauty nila nakakabatubalani to. So sila po yung mga nakakamagnetize sa akin. Tapos sabi mo yung last single was 3 years ago. Yes. Bakit ang tagal na sundan? Ano po kasi, yung 2022 po kasi was my transition to theater. So, nag-start po ako mag-rehearse ng ang huling El Bimbo the Musical, 2022 na po. So, parang, as you all know, pag nasa theater ka, you focus solely on that. And parang, yun po, nawala na po yung attention ko sa paglabas ng kanta. Pero yun nga po, dahil hinahanap ko po ulit yung feeling ng merong bagong kanta at meron pong mga matouch pa ng mga maraming tao with my song. Ayun po, naglabas po ako now. I thought ito po yung perfect time for me, 2025. Kasi bilang ang tagal na nga po, tsaka marami rin naghahanap. And being a singer, syempre singer ka, kailangan may kanta ka. So talagang naglabas po ako. And for my last question, nabanggit mo nga yung theater, may bago ka, di ba, yung Liwanag sa Dilim? Pwede briefly kwento mo kung ano yon, at saka ano ang fulfillment na nakukuha mo in theater acting na hindi mo nakukuha basta lang sa singing? Ayun po. So, ang Liwanag sa Dilim po, sa totoo lang, hindi pa po ako informed kung ano po yung mga details na pwede kong ilabas. I will only base yung nasabihin ko po sa mga nabasa ko na. So, yung Liwanag sa Dilim po revolves around the story of my character. Hindi ko alam kung pwede kong sabihin yung pangalan. But I am an orphan po, yung character ko. And then, tatakbo po siya sa story and sa journey po ng character ko. So, sa paghahanap po ng truth about himself. And also within the story po, meron po daw mga story about sa pakikipaglaban sa mga karapatan and sa mga sarili-sariling prinsipyo, mga paniniwala ng mga tao. So I think maraming Pilipino ang makaka-relate po dito, and so far yun pa lang po yung masasabi ko. Yun pa lang po yung pwede kong ma-share. Konting-konti pa lang po kasi wala pa po kaming official press visit. Hindi pa po ako makapagsalita about it. And also, when I wrote it po, the key of the song was higher. Parang one whole step higher po. So ang aim ko noong umpisa, parang medyo rock ballad. Yun yung gusto ko atake, mataas, ganyan, tapos full band, may gitarang kumakaskas. So ganun ko siya sinulat. Tapos sinend ko sa GMA playlist yung demo ko. We agreed, they liked the song right away. So nakakuha po ako ng 2 sample ng arrangement. And yung isa yung gusto ko, yung isa po is from Rox Fabian. It sounded new, parang very fresh sa akin. And I heard nga po, the inspiration was from the vibe and the music of Lainey. So yun yung napakinggan ko. Yun din yung na-feel ko. So parang, this is something different. This is something new na hindi pa narinig from me. And as you all know, yung audience ngayon, parang mostly they are on TikTok. So parang naisip ko, parang maganda tong
nasa TikTok din, na magkaroon ng dance challenge, ganyan. So, ayun, it started there and I like the arrangement. It's very fresh. At sabi ko, yung kinakanta ko parang tunog, parang bumata yung tunog ko. And also, it's a song that everybody can sing and madali siyang, may miracle siya. May LSS factor siya. So, I like that. And yung dancing naman, I won't say I'm the best, but I can dance. Siguro kung nakanood kayo ng All Out Sunday, Studio 7, I danced there also. And in my history of work, nung nasa banda ako, full band kami, so show band kami. We sing and dance. So I can dance talaga. Pero yung mga TikTok dances, hindi ko na kasi siya ginagawa ngayon kasi parang it's not for me, but kailangan mo sumabay. So parang we thought na hanapan natin ng right person to choreograph, to create something from that song. And then marami kami mga tinap ng mga dance artists. Pero itong, kasi nakita nyo sa music video, may dance group. Aside from the PhD dancers na yung two ladies na kasama kanina, si Lali and Regine. Sila yung Mastermind, if you know Mastermind, yung group. They're very famous sa pagpapasikat ng mga dance challenges and they have a lot of followers on TikTok at sa kanya-kanya nilang mga social media. So, my manager, he tapped Mastermind and then may konting backstory about it. So, it's also, it's a job that requires creating and also, syempre, sa business ngayon, digital na talaga. So, pinagkakakitaan din ng mga artists yung digital side ng trabaho, yung pagpo-post, ganyan. So, they gave us a prize for yung requirement na kailangan mag-choreograph and mag-dance nga sa music video. So, binigyan nila kami ng talagang yung totoong presyo nila. Pero hindi siya nagpasa. Si Christian ng Mastermind, yung leader, hindi niya nabasa yung pangalan ko sa dulo na para sa akin yung choreography. So, binaklik niya, nag-chat siya sa manager ko, Sir Pao. Parang sabi niya, uy, that's for Anthony Rosado. Si Anthony, wari-wari yan. So, my dad is from Samar and I studied there for 2 years. First year, second year high school. So, magaling ako magwaray. So, meron kaming backstory pa rin Mastermind na hindi ko alam. Na wala akong idea, hindi ko na maalala, tagal na. Naalala ko na lang nung nakwento ni Christian na, uy, meron tayong moment sa noong 2018, bago pa lang po ako sa showbiz, na nagkaroon kami ng time na nagkasama kami sa dressing room, na overhear ko na nagwawaray sila. Nakipagkwentuhan ako sa kanila. So, malaki pala yung apekto sa kanila nung ginawa ko, hindi nila makalimutan. So, syempre, it's already an achievement for me. And ang measure ko ng success is wala naman sa numbers, kundi sa satisfaction na nararamdaman ko as an individual. And I guess I'm already successful per se. Sino idolo mong singer? Local or ano po? International? Local, na pwedeng makakollab mo someday. Ay, syempre, hindi na ako lalayo. Si Julian San Jose, My Jobs, of course. Idolo yan. But siguro sa mga closest friends ko, if I were to collab with someone, my dear friend, even before joining GMA, back in 2020, I met her through a PL project, the first ever acting project that I did, si Crystal Paras. She's so talented at alam kong pag nabigyan siya ng tamang recognition and the limelight, and she will make it really big. Ayun, kanino ka na-infatuate sa showbiz? Kanino ako infatuated sa showbiz? First person that came in my mind, si Kiara San Agustina lang. And she knows this. She's a good friend of my very good friend din na si Shaina Diaz. And I've been always vocal to her na I've admired her even before knowing Shaina Diaz. And ayun, ba't ba ako nag-explain? Yan lang naman yung pangalan. Yun lang. And then the next question is, anong inspiration? Gusto mo ihatid sa listeners through your song, Infatuation? Well, hopefully, help them navigate kung pag napakinggan nila yung kanta, may they be heartbroken or confused with what they feel. Magkaroon ng, at least,
kasagutan and clarity kung ano yung talagang nararamdaman nila. Is it love or is it just infatuation? Bonus na lang, parang kayong single ba ni Ara? Ay, hindi pala. I cannot speak for her. So, Mahirap na. Okay na pala yung infatuation. Thank you, Kaloy, and congratulations. Maraming salamat po.